for today's video, share ko naman sa inyo kung paano ba yung ginagawa ko sa paglilinis ng aquarium. So dito kasi meron akong 75 gallon. Mas maganda kasi siya kung lilinisin lang natin siya ng 50% lang. So hindi kasi ako nag-water change ng 100%. Gaya nga dito, makita nyo sa 75 gallon ko, nakita nyo meron siyang laman. King Kong parrot lang naman yung laman na to. Then meron pang isang cichlid. So ito, aalisin ko muna to, ililipat ko sa ibang lagayan. Then, ang plano ko kasi, lagyan ko siya ng may nabili kasi ko ditong mga bagong isda. So ayan koi fish yung ilalagay ko dito. So ayan, mga koi fish. Sakto naman siya dito sa 75 gallon. Okay, so yun guys, bago ko nga ilipat to, yung mga bagong bili ko na isda na koi fish. So ito, lilinisin ko muna itong 75 gallon. And guys, siguro, sa mga nagtatanong kasi, yung iba kasi pagka yung sobrang dumi na ng aquarium ang gagawin, itatapon lahat ng tubig, then papalitan ng panibago. Ang mangyayari kasi doon, kapag ganun yung ginawa nyo, 100% water change, mamamatay lahat yung mga beneficial bacteria, lalo na yung mga nandito sa mga filter natin. Ito yung filter sump natin na to. Makikita nyo madumi yan, pero maraming mga nakatira na beneficial bacteria dyan. Yung mga beneficial bacteria kasi, yun yung mga lalaban sa ammonia, nitrite, then nitrate para luminaw yung mga aquarium natin. So, ang gagawin ko dito, mga kapisda, gagamit lang ako ng ganitong pang-siphon. So, una, kukuha muna ako dito ng tubig. Para yung kukunin kong tubig dito, so yan meron lang akong timba dito. So yan. Para yung kukunin kong tubig dito, dito ko huhugasan yung mga filter or yung mga medyas na tinatawag na nandito sa filter sump natin. Kapag kasi dito nyo rin siya hinugasan, hindi tubig gripo, hindi rekta tubig gripo, hindi mamamatay yung mga beneficial bacteria. Kaya pag binalik natin sila dito, yung mga filter natin, buhay pa rin yung mga beneficial bacteria. So, mapapalinaw pa niya yung tubig sa aquarium natin. So, ito, pupunuin ko lang ng tubig, itong timba. Then, dito ko huhugasan yung mga filter natin. So, yan, pwede na natin itong alisin. So, alisin lang muna natin ito. Mapapansin nyo naman guys, di ba? Napakarumi niya. Then, ilalagay ko lang siya dyan. So, ganun lang yung gagawin ko dito. Then, after naman malinis na to, ilalagay ko na siya uli. So, pwede na natin siyang ibalik dito sa filter natin. So, ito, mapupuno na yung timba. Basta guys, tandaan nyo lang, huwag nyo silang uhugasan sa gripo or tubig rekta gripo para hindi mamatay yung mga beneficial bacteria. So, yun guys, so nakita nyo yung mga filter natin. Marurumi na yan, nakita nyo, diba? Napakadudumi na yan. Pero, kumbaga, healthy pa yan kasi maraming ang beneficial bacteria dyan. So, yun lang guys, ilalagay ko muna dito, papatayin ko muna yung pump, then huhugasan ko muna yung mga filter natin. So, yun guys, naglagay naman ako ng tubig dito sa lagayan lang para makuha ko yung mga ceramic naman natin dito, yung mga ibang filter medyas natin. So, yan, ilalagay ko lang siya dito para mahugasan din siya. Ang ginagawa ko lang dito guys, talaga lang, puro banlaw lang yung ginagawa ko. Para naman na hindi naman siya sobrang linis pero napaka-healthy nito sa mga aquarium natin. Sabi ko sa inyo guys, pagka ganito yung ginawa nyo, talagang hindi na kayo magdudumi sa aquarium. Makita nyo. Pagka yung halimbawa, napalitan na natin siya, kalahati lang or 50%. So, hindi na talaga mabilis lalabo yung mga tubig nyo sa aquarium. So, ito, tatanggalin ko lang muna yung mga bato. Okay, so ito guys, nakuha ko na yung mga medyas natin. So, dito lang muna yan. So, ito kasi, yung mga filter medyas na to, dito mamamahay yung mga beneficial bacteria natin. Kaya kailangan, wag nating hahayaan na nakalagay siya sa walang tubig kasi nga mamamatay yung mga beneficial bacteria. So, ito, babalawan ko lang ito mamaya. Then nga, after mahugasan to, so yan, papalitan ko na siya ng tubig. Then nga pala, yung ipapalit natin ng tubig dito, kailangan naka-stack. Huwag natin siyang papalitan ng tubig rekta galing gripo kasi may chlorine pa yon, pwedeng mamatay pa rin yung ibang mga isda natin kung meron, and yung ibang mga beneficial bacteria. Then guys, ito yung isda na to, hindi kasi siya pwedeng isama sa sa mga koi fish. So ito, tatanggalin ko muna yung king kong parrot na to. So yan
Medyo malaki na rin to. Kasya naman siya muna, pansamantala, dun sa 15 gallon na may kasamang mga, ito, red tail catfish. So, dito sa loob ng shop, guys, lalagay ko muna dito itong King Kong parrot. So, yan guys, so malaki na siya. So, kung makapansin nyo, ganyan na siya kalaki. King Kong parrot, then, sasama na natin muna dito siya. So, yan, titingnan natin kung aawayin yung mga red tail catfish. Parehas naman silang monster fish, kaya okay na muna sila dyan. Then, kapag nakapag-ayos pa ako ng ibang lagayan, ililipat ko rin yung King Kong parrot natin. Baka mag-away baka may masaktan sa kanila. Kaya pansamantala muna yan habang naglilinis dito sa 75 gallon na to. So, yan. Saka na natin uli siya ililipat. So, next guys, nagagawin ko naman dito. Nga pala, meron pang isa. Ito yung cichlid. Matapang din to, kailangan na mailipat din muna to. So, ilipat muna natin ang ibang lagayan to. Kahit dito sa, sa 10 gallon na bakante. So, yan, lalagay muna natin siya dito. Dito, wala namang isda ito. So, yan. Medyo matapang din kasi yung mga ganyan na cichlid. Tingnan nyo, oh. Nakita nyo. Diba? Ito yung tinatawag na cichlid. African cichlid. So, yan. Matapang yan. Kailangan pag nag-ilaga tayo ng cichlid, gaya nito, may mga cichlid din tayo dito. So, kailangan puro cichlid lang kasi matatapang yan. Po pwedeng mag-away-away pagka sinamahan nyo ng ibang isda. So, yun. Tuloy na natin yung paglilinis dito sa 75 gallon natin. Then, next ko nang gagawin dito, gagamit naman ako ng sponge. So, yan. Lilinisin ko lang yung mga glass ng aquarium. Okay, so yun guys, no, nag-timelapse lang tayo para mas mabilis. Para ito, na-sponge na natin yung mga glass. Then makapansin nyo talagang napakalabo na ng tubig. So ito, babawasan na natin siya ng 50% gamit itong pang-siphon natin. Then ito guys, nakita nyo, dinuktungan ko lang yung pang-siphon para, so yun, dire-diretso na siya sa labas. Nakita nyo, ganyan yung ginawa ko. Ito yung ginagamit ko na hose. Then ito naman yung pang-siphon. So, maganda kasi dito, makukuha na natin yung mga dumi sa ilalim ng aquarium natin nyo, di ba? May higop na yung ibang mga dumi at nahihigop na. Basta after mabawasan ng 50%, so okay na yon. So, ito babawasan muna natin ng 50% yung tubig. Okay, so yun mga kabisla, nabawasan ko na siya ng halos 50%. So ito, nalinis ko na rin itong sump filter natin. So, ine-next ko na dyan, nagagawin, ibabalik ko na itong mga medyas natin. So, ito, nabanlawan na siya dito. So, yan po, pwede na natin siyang ibalik dito sa sump filter natin. Basta nakita nyo naman guys, hindi ko na siya hinugasan sa tubig gripo. So, yan, no? Babalik ko na siya dito sa pinaka-sump natin. So, yan. Then, nga pala, isasaksak ko na yung muna yung pinaka-pump natin. So, teka lang. Isaksak muna natin yung pump para at least mag-flow na yung tubig niya para malagyan uli ng tubig yung sump filter natin. So yan, umaandar na yung pump natin uli. Papunta dito sa sump filter. Then ilalagay na natin yung mga medyas. So, ganun lang guys para mas maganda yung maging resulta para hindi mamatay yung mga beneficial bacteria. So yun, lalagyan na uli natin itong mga medyas natin. Ganyan lang naman yung ginagawa ko para luminaw talaga yung tubig natin sa aquarium. Nang hindi na tayo mag-water change ng 100%, makikita nyo naman talagang, bawasan muna natin yung tubig. Madumi na yan, pero yung medyas natin na to, okay pa yan. Malinis yan, maraming mga beneficial bacteria yan. Sila yung lalaban sa mga ammonia para mapalinaw yung tubig natin. So, yan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Then, after na to, babalik naman natin yung mga filter foam naman natin. So, yan guys. So, pagka nadaanan na uli ng tubig yan, okay na yan. Hindi na mamamatay yung mga beneficial bacteria dyan. So, ganyan lang. Then, ito naman mga foam.
So, ito yung mga foam natin. Ayan, banlaw lang guys, ganyan lang, oh. Para matanggal lang yung mga namuo ng mga malalaking mga debris, yung mga poops ng isda, yung mga tirang pagkain. So, yan guys, ganyan lang. Then, babalik na uli natin siya sa dito, sa sump filter natin. So, yan, no. Ganyan lang, okay na yan. Masasala na uli yung tubig natin yan. Then, ito pa yung mga foam. Konting banlaw lang dito. Ito yan, oh. Konting banlaw lang yan. Then, mapapansin nyo, kahit medyo marami pa yan, basta nabanlawan natin yan, okay na siya. So, yan. Babalik lang natin lahat ng inalis natin. Kahit naman siya guys, hindi malinis masyado. Basta nabanlawan na natin siya. So, yun. Ganun lang. Babalik na uli natin siya dito. Ayusin na lang natin yung lagay mamaya. Then, mapipilter na niya yung mga dumi. So, ganun lang sa simple. Ganyan lang yung ginagawa ko kapag naglilinis ako dito sa 75 gallon or sa mga monster tank. Mapapansin nyo naman guys, oh, medyo madumi pa yan. Nakita nyo? Pero goods pa yan kasi nga maraming beneficial bacteria dyan. Then next naman gagawin natin guys, i-acclimate na natin to, yung mga isda natin na koi fish. So yan, natingnan nyo guys, oh. Ang gaganda niya. Tama, tingnan mo dito. Ito yung mga koi fish natin. So ito, i-acclimate na muna natin to. Then, dadagdagan natin siya ng tubig para mapuno na. Basta tandaan nyo lang guys, dapat stock water yung gagamitin natin para walang chlorine. So yan, dadagdagan muna natin siya ng tubig. So nga pala, yung idadagdag kong tubig dyan, galing naman siya dito sa stockan ko ng tubig. Meron naman akong drum dito, tubig gripo rin siya, pero ini-stock ko siya mga 3 days, 4 days, then bago ko siya gamitin sa aquarium. So ito, dadagdag lang natin dito. Gumagamit nga pala ako ng submersible pump dyan para mas mabilis sa magdagdag ng tubig. So ito, sasaksak ko lang to. Pag sinaksak yan, under na yung pump, then gagana na yung pang-refill natin ng tubig. So yan, hintayin lang natin mapuno. Then, mapakita ko sa inyo kung ano pa yung susunod na gagawin natin dito. Okay, so ito na mga kapisda at napuno na natin ng tubig itong aquarium natin na 75 gallon. Then naka-acclimate na rin guys itong mga isda natin na koi fish. Ang next ko naman na gagawin, maglalagay ako ng water conditioner. So ito yung water conditioner na ginagamit ko. Dito sa 75 gallon mga kapisda, ang nilalagay ko kasi na AquaCare water conditioner, naglalagay ako ng 15 takip nito. Makakatulong kasi ito para mapalinaw yung aquarium natin. So ito, 15 takip yung ilalagay ko. 15 na takip yung nilagay ko guys. Water conditioner, kahit anong water conditioner naman okay, pero ito nga yung ginagamit ko, yung water conditioner na to. So yan, 15 takip para makondisyon din yung tubig, din nakakatulong din para mapalinaw yung tubig natin. Kung mapapansin nyo guys, natin nyo, medyo malabo pa yan. Kasi nag-water change tayo, nalinis na natin yung mga salamin, yung mga lumot-lumot dyan, then mapipilter na uli yan. Mga ilang oras lang or kahit kinabukasan, makikita nyo na talagang magkiklear na yung tubig natin. Then ito, na-acclimate na din natin yung isda natin ng kahit mga 20 minutes or 30 minutes. Then, papakawalan natin ngayon yung mga isda natin. So ito, koi fish, ang ginagawa ko nga dito, guys, kapag na-acclimate ko na sila, hindi ko na isinasama yung tubig kasi baka meron pa mga dumi, may mga bacteria, parasite. So yan, kinukuha ko na lang sila isa-isa. Then medyo madulas. So yan, ilalagay ko na dito sa aquarium para hindi na masama yung dating tubig. Kasi nga galing to sa mga fish pond, medyo marumi yung mga tubig sa mga fish pond. Kaya kailangan kapag may bagong bili tayong isda, huwag na natin isasama sa mga aquarium natin. Then guys, ang isa pa, halimbawa, di ba, meron kayong mga dati ng isda sa mga aquarium nyo. Tapos, bibili kayo ng mga bagong isda. I-check nyo muna. Kasi minsan, kapag yung mga dating isda natin sa aquarium nasamahan ng bagong isda,
kung pwedeng may mga dala pa to na bacteria, parasite, baka magkasakit pa yung ibang mga isda natin, mahawa yung ibang mga dati na nating isda. Kaya kailangan i-quarantine muna natin, ilagay muna natin sa ibang lagayan, yung mga bagong biling isda, then mga 1 week, pwede na natin silang ihalo sa mga aquarium natin na may dati ng isda. So ito, papakawalan lang muna natin sila lahat dito. Okay, so ito na mga kabisda, almost done na tayo sa paglilinis dito sa 75 gallon natin. Then, nandito na yung mga isda natin na koi fish. Natin nyo, masisigla naman sila kasi yung mga pins nila, mga nakaangat, okay naman. Pero mapapansin nyo, dito sa tubig sa aquarium natin, medyo malabo pa siya. Kasi nga, nag-water change tayo, 50% lang. Then, after an hour, or kahit mga hanggang kinabukasan, makikita nyo, mag-crystal clear na yung tubig natin dito. Then, mapipilter na nito yung mga dumi. Then, guys, dito nga pala, nag-add pa ako ng ito, mapapansin nyo to. Meron siyang wave maker para andito yung sump natin or yung sump filter, submersible pump. Nga pala, ito, submersible pump. Then, ito yung wave maker natin. Itutulak niya yung tubig dito. Magbabounce dito, then iikot sa ilalim para umikot yung dumi para mahigop nung submersible pump natin papunta na dito sa filter. So, yun guys, no? Less than an hour, nakapagpalit na tayo ng tubig dito sa 75 gallon natin ng hindi 100%. 50% lang. Makikita nyo, mas gaganda at mas lilinaw yung tubig natin sa aquarium. Gaya nga dito guys, sa ilalim na to, pakita ko lang. Then, mapapansin nyo yung tubig dyan, talagang crystal clear yan. No? Nakita nyo? Diba? Talagang napakalinaw ng tubig niya. Although, may mga lumot yung mga glass, pero yung tubig niya napakalinaw. Kasi nga, 50% lang ako lagi nagpapalit ng tubig. So ito, antayin ko na lang siguro hanggang mamaya or hanggang bukas. Then, i-update ko na lang din kayo kung luminaw na nga ba itong tubig natin dito sa 75 gallon. So, yun lang mga kapisda. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana nakatulong at ito nga, ganun lang yung ginagawa ko na pagwa-water change. 50%. Huwag kayong magwa-water change 100% para hindi mamatay or hindi mas mabilis lumabo yung tubig natin sa aquarium. So yun lang mga kapisda, hanggang dito na lang muna at kung may mga hindi pa kayo naintindihan at may mga tanong pa kayo, pakicomment na lang din dyan. Try ko din sagutin batay sa napag-aralan at na-experience ko na rin. Guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe, nga pala, pakipindot na yung subscribe button dyan para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang video about fish keeping. Okay, hanggang dito na lang muna mga kapisda. Happy fish keeping!